Ay magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta po sa araw na ito? Ngayon po ay araw ng Huwebes, January 16, 2025. Kumusta po kayo sa araw na ito? Saan man kayo naroon at ano man yung ginagawa? Sana ang lahat ay nasa mabuting kalagayan. Mga kapatid, ingayan ko kayo na pakinggan si Padaron sa pagpapahayag ng Ebanghelyo sa araw na ito mula sa Ebanghelyo San Marcos chapter 1 verses 40 to 45. A leper came to him and kneeling down begged him and said, "If you wish, you can make me clean." Moved with pity, he stretched out his hand, touched the leper, and said to him, "I do will it be made clean." The leprosy left him immediately, and he was made clean. Then warning him sternly, he dismissed him at once. Then he said to him, "See that you tell no one anything, but go, show yourself to the priest and offer for your cleansing what Moses prescribed. That will be proof for them." The man went away and began to publicize the whole matter. He spread the report abroad so that it was impossible for Jesus to enter town openly. He remained outside in deserted places, and people kept coming to him from everywhere. Yan po mga kapatid, ang Ebanghelyo sa araw na ito. Sa pagkapatuloy ng public ministry ni Kristo sa ating Ebanghelyo ngayon, mayroon isang kitungin na lumapit kay Jesus, a man with leprosy. Siya ay nagwika, "If you wish, you can make me clean." Kung nais po ninyo, Panginoon, mapapagaling po ninyo ako. Mga kapatid, ang ating Panginoon ay pumarito sa mundong ito upang tayo ay palayain sa lahat ng mga nagpapahirap sa atin. Siya ay pumasok sa mundong nangangailangan ng kanyang habag, ng kanyang awa. Kaya si Jesus sa ating Ebanghelyo, sa harapan ng taong mayroong kitong, siya ay nahabag. He was moved with pity. Kaya anuman ang inyong mga problema na pinagdaraanan ngayon, alalahanin mo kapatid na ang Panginoon ay nahahabag sa iyo. Hindi kailanman ikinatutuwa ng Panginoon ang ating mga paghihirap sa buhay, ang ating mga pagdurusa sa buhay. Ito ay labag sa pag-ibig ng ating Panginoon. Kaya sa ating Ebanghelyo, nang lumapit ang isang taong may kitong at nagwika, "Panginoon, kung ibig po ninyo, mapapagaling po ninyo ako." Kaya napakahalaga mga kapatid na sa ating mga karamdaman, pinagdaanan sa buhay, ay huwag tayo mag-alinlangan na lumapit at tumawag sa ating Panginoon. Sapat ang Panginoon ay naririyan, handa niya na ibigay sa atin ang ating mga kahilingan. Kailangan ay nagbumula sa ating puso, sa ating mismong sarili, ang pagpapasya na talagang kailangan natin ang tulong ng Panginoon. Alam ng Panginoon ang ating mga pinagdadaanan sa buhay. Subalit kailangan ay nagagaling mismo sa atin, sa ating pagpapasya na malaya tayo, na ginagawa natin ang paglapit sa Panginoon, ang paghingi sa Kanya. At saka lamang ang Panginoon ay makakagalaw sapagkat hindi naman nais Panginoon na pakialaman ang ating kalayaan. Kaya ang isang taong may kito sa Ebanghelyo ang nagbibigay sa atin ng huwaran. Ano nga ba ang tamang paugali sa harapan ng ating mga pangangailangan sa buhay? Ang tamang paugali ay kailangan natin magkaroon ng kababaan ng
kalooban. Huwag natin pinipilit ang ating mga gusto, parang sinasabi natin na karapatan natin, no? Kasi minsan ganun yung ating pag-uugali sa Panginoon, na anong man natin manghihingi sa Panginoon, kailangan natin matanggap na parang karapatan natin. At sa pag hindi natin tanggap, tayo ang nagtatampo. No, ayaw na natin magdasal, ayaw na natin magsimba. Kaya sa Ebanghelyo, sa magitan ng huwaran ng tao na may kitong, sabi niya, Lord, if you wish, you can make me clean. Panginoon, kung nais po ninyo, mapapagaling po ninyo ako. Napakahalaga po mga kapatid, ang kababaan ng kalooban. And for sure, the Lord will move with pity and stretch out His hand to all of us. At gagawin ng Panginoon ang nararapat para sa atin. Kung ano talaga yung ating pangailangan, sapagkat ang Panginoon lamang ang siyang nakakabatid kung ano ang nakakabuti o makakabuti para sa atin. Sa inyong lahat, magandang araw muli sa bawat isa inyo, at naway ingatan kayo ng Panginoon sa araw na ito kasama ng inyong mga mahal sa buhay. Nais kong shout out ang ating lahat ng mga followers, lalo sa ating social media apostolate na Lags dyan sa Davao Occidental, sa Jose Bad Santos, sa Don Marcelino, at saka sa Knowing, at maging sa Sarangani, Balot Island, o dyan sa Digos, sa Mlang, Cotabato, o sa Cagayan de Oro, sa Samar, sa Calbayog, lalo na dyan sa Nabang, o Quindo, at ganoon din sa dito sa Taytay Rizal, at saan man naabot ng video na ito. Ako po ay bumabati sa inyo, maging sa loob ng ating bansa at sa labas ng ating bansa, at ipagpatuloy natin ang ating pagdarasal sa mga higit na nangailangan ng ating panalangin, lalo na ang mga nangyari sa California, sa USA. So God bless you all, and of course, rest assured of my prayers for each one of you.